Don't panic. We'll tell you when to panic. Pag tayo na yung nagpapanik, no? Pag tayo na yung nagpapanik. Pag yung video natin biglang, hello, nasa Australia na kami. Nag-migrate na kami dito. Wala nang pag-asa doon. Yun. Hello mga Karki, welcome sa isa namang video dito sa ating Wealth Arky channel. I hope ay nakasubscribe na kayo. Unahin ko na sa umpisa pa lang. No? Dapat naman. Oo, dito sa ating Wealth Arky channel. Kung interested kayong manood at matuto ng mga topics about personal finance. At kung interested din kayong yumaman pa. Tama. So, for today, ang pag-usapan natin ay financial resilience in times of crisis. Baka naman yan, ang bigat. Bigat, no? Pero kasi ang pinanggalingan nito kasi is syempre ngayon we're experiencing global crisis yung dahil sa Iran war, no? Yes, should be safe. But syempre hindi lang naman ito yung mga pinagdaanan natin na mga ako crisis. yun ang pinagdaanan ko. Yun lang. So hindi ka pa pinapanganak nung COVID pandemic. Toddler pa lang ako. So kasi all throughout history, ever since I would say World War I, World War II, tapos Asian financial crisis. Meron pa nung yung sa Cuban Missile Crisis, yung ayun lang mga hindi ko na naabutan. History Channel may oil crisis din kasi. May oil crisis ng 70s. Meron din oil crisis ng 70s. Oo, tapos yung Cold War, mga ganyan. Tapos dami nun. Asian Financial. Yung subprime. The subprime, the 2008 recession. And of course, yung COVID-19 pandemic. Of course. Ito yung mga global events na talagang naapektuhan yung mga markets. At yumanig sa ating buhay. But syempre, itong mga to, wala tayong control. Tama naman. At as individuals and as households, nasa atin talaga kung paano tayo mag-a-adapt ng mga financial strategies natin and how can we be more tactical with our investing decisions. No? But in general, yun yung pag-usapan natin. Ano nga ba yung mga dapat ginagawa nila regardless of the nature of the global crisis, na dapat ito yung lagi nilang something that they should always keep in mind. Kasi hindi nagbabago tong mga strategies or principles na to. Tama ba? Nag-isip ako. Nag-isip ka. Tama. Tama. Kasi although kanina nabanggit ko sa'yo na parang yung ginagawa ko ngayon ay halos pareho lang nung ginagawa ko nung nagka-pandemic, no? But you said na in a way different yung situation ng pandemic at saka ngayong Iran crisis, no? Iran war. In a way kasi nung pandemic, yung mga tao may pambili. 'Di ba? So kumbaga, may pambili pero hindi makabili kasi sarado lahat hindi makalabas. So parang merong shock on the demand kasi hindi makabili Ayan. Ngayon, ang mga tao may pambili pero hindi makabili kasi sarado yung oil, 'di ba? Yung oil, yung Strait of Hormuz. So kumbaga, more of yung supply, 'di ba? And of course, yung shock it brings in terms of inflation, right? At pagtaas ng presyo ng bilihin, most especially sa presyo ng crudo, na lahat naman tayo affected, di ba? Kasi yung LPG, so affected yan yung mga restaurants. So yung pandemic, it's more of the demand side. shock. Demand shock. Kasi pero ngayon, parang supply lumalabas. Pero ngayon, supply shock. Supply. Supply dahil hindi, in a way na parang, quote-unquote, parang walang supply kasi nga nakaipit. So parang iba yung nature nung challenges, but in general, may shock. Bakit ganun yung naisip ko or yun yung ginagawa ko, yung ginagawa kong financial strategies nung pandemic? Parang ganun pa rin naman yung ginagawa ko na mga investing decisions today. Kasi if you would take a step back, whether demand or supply shock or any geopolitical tension or war or pandemic, bumababa ang market. Yes. So meron kang tinatawag na market risk
and or price risk, meaning yung mga value ng investments bumababa din, whether dahil bumababa ang GDP, whether bumababa because of sentiments or fear even, bumababa pa rin siya. That's why I think yung ginagawa mo pareho ba rin, kasi yun nga, you are reacting to something na pagbaba ng market or prices in general. Sige. So, siguro ako, ang masishare ko lang na regardless kung mayroong crisis o wala, dapat pa rin talaga marunong tayong magtipid. Huwag antayin mag-crisis. Oo. Or huwag yung antayin maging crisis kayo para magtipid. Okay, game. I would say na it makes sense to always monitor your cash flow and your spending para sa akin, no? Since alam ko yung income at saka expenses ko at nakakagawa ko ng budget, kapag may crisis, madali kong hanapin kung anong expense yung pwede kong bawasan kasi kailangan kong maghigpit ng sinturon. Nagets mo? Tama. So, kunwari, chill lang lahat, maganda yung market and all, I can say na sa given my budget, pwede akong magsangyupsal every so often, kaya kong mag-online shopping, pag meron akong gusto, etc. Pero ngayon, merong challenge sa ating mga paggastos kasi may threat of inflation talaga na tumaas and all. Alam ko na kagad kung anong aspect nung cost of living ko ang medyo pipigilan ko. So sabi ko sa sarili ko, ay hindi muna ako mag-online shopping kasi alam mo yun, kasi gusto ko mag-create or magta-travel. Actually, that's also true. Yeah. Kasi gusto kong mag-prepare no, just in case na things get worse. I think may advantage in that aspect because kung ngayong may crisis, tsaka ka pala mag-aaral ng budget mo, ano nga ba pwede kong bawasan, etc. It might be, I would say, more challenging, so madidistract ka talaga sa productivity mo, o baka mamaya too late, kung magkulang. Masyadong drastic. Or masyadong drastic na, hindi pala kaya nung lifestyle mo na biglang tanggalin itong mga to, di ba? Right. So, hindi ka psychologically prepared. Yes. So, it makes sense to really monitor your cash flow and have a budgeting habit or strategy because pag nagkakaroon ng times na difficult times, it's easier for you to pinpoint ano yung mga changes na pwede mong gawin para maka-adapt yung finances mo. Tama. Oo. Yeah, I agree. Ako naman, from my end, I think kailangan dapat level-headed lang parate. You know, I know that we're people, we have emotions, 'di ba? Pero sabi nga, we are people with emotions, but we should not be emotional. Okay. You get it? Okay, so dapat level-headed lang tayo parate. Siguro alalahanin lang parate na no crisis is permanent. Okay. 'Di ba? Kasi if history is any indication, mga ka-Arky, 'di ba? Ang dami ng war niyan 'di ba? From the Roman Empire, 'di ba? Mongolian, natatapos din 'yan, 'di ba? Pinaka recent World War I natapos 2-3 taon, 4 na taon, 'di ba? World War II 2, 3, 4 years natapos din, 'di ba? Asian financial crisis natapos din, yung oil crisis, the Cold War, 'di ba? Tapos yan. The pandemic even. Yes. 'Di ba nung pandemic hindi natin kailan ba ito matatapos? 1 year, 2 years, you're hold up in your homes, 'di ba? Natapos din, right? Era yung sa Russia ongoing pa rin, but then again mga ka-Arky, history is any indication, no crisis is ever permanent, 'di ba? So kung may permanent crisis diyan, ano na 'yun? Judgment day na 'yun. Ibang usapan na 'yan. Siguro kung gusto ko i-fine tune yung sinabi mo, no? No global crisis will have a permanent effect on the market. Kasi Tama. eventually mag-a-adapt yung market because we all know a lot of these conflicts, ano to matagal na nagsimula, na ngayon lang talaga nagkaroon ng mga flashpoint, gano'n. But, yung market, it will react, it will have an effect, but it will not be permanent na at a loss yung direction ng market. So kumbaga walang forever war.
Or forever pandemic. Oo. Di ba? Walang Kumare, forever na ganon. if we go back to the pandemic, syempre may shock talaga, may volatility sa markets, no? But eventually, nag-adapt yung market. Kasi Nag-adapt. I can remember by 2022, market na yun. market-wise, yun nga, nagre-recover na. Although, syempre, noong 2022, hindi pa naman talaga tayo totally out of the pandemic. Yes, wala pang pronouncement formally. Oo. So, Yes. para sa akin, itong mga global crisis na to, eventually, the market will learn how to adapt. The investors, especially yung mga mga financial institutions, they will find a way to breeze through the global crisis And move on. And move on. Oo. Totoo. So hindi pa man nasosolve yung geopolitical issues or whatever the crisis is, the market usually, quote unquote, finds itself resilient even before things are solved, no, or resolved. Yes. Na it will have 2 years usually na talagang nalilito siya, but eventually magsa-stabilize siya. No? At saka kung titignan yung mga ka-RK, yung US stock market, Google nyo na lang, yung stock market since inception or since 1930s, makikita nyo na from 1900s hanggang ngayon, nag-World War I, nag-World War II, Asian financial crisis, at 2008 recession, paakyat pa din siya. Okay, packet pa rin. So, kumbaga, kung medyo tayo ay na-anxious, just look at that graph and medyo should we say, medyo ma-at peace tayo na, okay lang. And given that, mga ka-Arky, if the markets always recover and finds a way to go out of this, crisis and all, then hindi dapat kailangan matakot mag-invest. In fact, sa mga crisis na ganito, and again, mula nung pandemic hanggang ngayon, kung kayo nag-invest nung pandemic, ay nako, napakasaya na ninyo. Diba? So, ganun lang yun. Ganun lang. So, again, kaya sinasabi ko kanina, dapat level-headed lang tayo, chill lang, kasi the market always recovers, and given that, dapat tuloy pa rin tayo sa investment. Ayun. Siguro isang tip ko is to get your news sa mga objective na mga sources. Hindi, video to, bias eh. Bakit ko sinabi to, no? Kasi media bias. Kapag yung news mo nanggagaling sabihin natin, iba't ibang sources, iba't ibang opinion, sometimes naka-cloud niya yung judgment mo when it comes to your financial decisions. Diba? So, dapat meron alam mo na kung sino ba yung objective and reliable for you. Tapos, just get your news from them and updates on what's happening in the crisis. Pero hindi rin natin talaga pwedeng i-ignore na bahala kayo dyan. Kasi affected ka dyan eh. But you have to keep up with the news, but at the same time, limit then and do not overwhelm yourself with what's happening. Kasi ayaw din natin na magkaroon ka ng paranoia. Kasi sometimes napaparalyze ka sa mga financial decisions mo. Minsan, mag-overreact ka, baka mamaya may mga extreme kang gawin pagdating sa finances mo na later on, hindi naman pala kailangan gawin yun. Hindi ka naman pala nag-react. Kasi, for example, I would go back sa pandemic dahil ang dami kong nakuha na ibebenta na daw nila yung stock sila kasi bagsak. At further, ba? Meron. Further pa daw siyang babaksak and all. Sabi ko, saan mo nakukuha yung mga kasi kung saan daw nila nabasa ng mga Facebook groups, tapos yung mga news, very negative, very pessimistic yung So, feeling nila, it will just go down further and kailangan nilang ibenta. And ako, sinasabi ko sa kanila, you have to know ano ba yung hawak mo. Kasi yes. At the end of the day, the question is, will this company recover once everything is okay? Tama. Financially or business-wise, gaano sila ka-secure? Malulugi ba sila because of this pandemic? Or meron silang enough funds to survive or ride through itong crisis na to? Kasi if the answer is yes, then you don't have to sell. But kung nakita mo na wala, tagilid tong company na to, baka mag-file to ng bankruptcy, hindi nito kayang i-survive itong crisis na to, then it would make sense to
get out of that investment. Tama. So, we go back dun sa pagiging level-headed. yes. Hindi tayo magpapadala dun sa mga opinion ng nakikita natin online. Sa opinion lang namin. Oo. Sa opinion lang namin. Oo. Okay mo, di nakinig sa'yo. Ayun nga. Well, sabi ko nga sa kanila, Makinig kayo sa amin. Don't panic. We'll tell you when to panic. pag tayo na yung nagpapanik, no? Pag tayo na yung pag yung video natin biglang, hello, nasa Australia na kami, nag-migrate na kami dito. Wala nang pag-asa dyan. Yun. But, yeah, have a source of news na mapagkakatiwalaan, objective. Tas do not overwhelm yourself or bombard yourself with what's happening kasi nakaka-anxiety. Baka mema lang yung mga yan. Ako, may dagdag ako na isa. Naisip ko lang ngayon. Prepare for the next crisis now. Don't wait for the next crisis to happen to prepare. Sabi nga, di ba, ano yung saying na yun? You don't if you need the shade right now, parang now is not the time to plant a tree. Kung gusto mo ng silong, hindi ka magtatanim ng puno ngayon, or if you're thirsty, is that the time to dig a well, di ba? So kumbaga, alam naman natin na nagkakaroon ng crisis, di ba? Yeah, I mean, it's part of ganun ang buhay di ba? The war, geopolitical whatever, pandemic even, di ba? Who would have known from the yung pandemic dati, yung Black Plague, di ba? Tas COVID-19. Ganung levels pala yun. So kumbaga, prepare for the next crisis. Ibig sabihin, kumbaga, medyo i-shock din natin yung ating finances na, pag nagkaroon ba ng crisis, matatag ba to? Pag nagkaroon ba ng crisis, pag nagkatanggalan ng trabaho, meron ba kaming ipon na pamilya na mabubuhay kami na hindi kami mag-aalala kung may mawala ng trabaho, kung pareho kami mawala ng trabaho, kung may sakit man. Di ba? Kasi crisis can also be personal crisis, yes, diba? Yung mga sakit, So, kumbaga, always prepare for the next crisis. Don't wait for the next crisis to happen. So, yun nga, the basics lang talaga. Savings, insurance din, emergency fund, ganyan, other sources of income, diba? Kasi, ako naniniwala, if there's anything that the pandemic taught us, parang wala nang job security ngayon. Pero kung nasa gobyerno ka, di ba? Pero parang wala nang job security. So, yes, another source of income as well para if something happens, may fallback ka, may safety net ka. You have a fallback safety. Kasi kung economic crisis nangyari, tapos yung iyong sector is super apektado with that crisis, di ba? Then, at least meron ka another source of income along with your ipon. So, yes, prepare for the next crisis ngayon pa lang. Hindi naman yung prepare na praning ka na parang, ay naku, magkakaroon ng crisis, di ba? Parating na yung mga Hapon. Parang World War II, di ba? Daming gustong mag-travel sa Japan. Oo nga, Sakura, di ba? But anyway, so, ganun pa lang. So, yes, I mean, it's also a time to build resiliency in between crises. Kasi peace of mind yan, di ba? Gusto natin mental health. So, kailangan pag mental health, 'di ba? Dapat mental peace of mind din 'yan, yung preparing for the next one para lang tayo, chill lang tayo for the next crisis. Yeah. Sige. So, I think may naisip ko ba? Okay na yun. So, okay siguro i-recap natin. So, ako ang una kong binigay is really study and make it a habit na mag-budget. Kasi pag may mga times of crisis, mas madaling i-adapt yung gastos natin because alam natin kung saan exactly magbabawas. No? Sa akin, be level-headed pa rin. Okay lang magkaroon ng emotion, to have fear and anxiety, pero control it. Okay? And then, kumbaga, take a step back always. Ano yung pangatlo mo? Ang naisip ko yung sinabi mo na remember that usually crisis eventually ends. No? Hindi naman forever yung pagka-confused ng market. Eventually, the market finds its way around or pushes through this crisis. So, which means, habang nangyayari yung crisis, yung sinabi ko kanina, limit yung nakukuha mong news. Yes, that's right. Kaya dapat meron ka lang siguro isa or dalawang reliable sources of market updates. Yes, that's right. Para hindi ka rin na anxious masyado, hindi ka nagkakaroon ng paranoia because pag nag-cloud yung thinking mo,
baka magkaroon ka ng mga irrational movements. yes, oo, Irrational mga decision. mga financial mistakes, no, because of that, no. Yeah. And yung last mo, Of course, the last is prepare for the next crisis. Not prepare not anticipate the next crisis. Kumbaga, prepare kasi at least for the next crisis, if ever it happens, at least you have that mental, psychological, and you have that peace of mind na everything is okay kasi nakapaghanda ka, 'di ba? May ipon ka, meron kang another source of income, 'di ba? At your properly or your family members are insured kung sakaling may mangyari din. Dahil ang crisis hindi lang global crisis, may mga personal challenges din tayo, mga personal crisis, and I think mas madalas nga mangyari Oo yun. nga, Diba? kesa sa war, no? Oo. 'Di ba? Kung ilang beses ka ba nagkakasakit kesa sa war? Yes. So, I hope ay marami kayong natutunan dito sa video na to. Please give this a thumbs up, share to your friends, and again, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel, youtube.com/wealtharchy, and kung gusto niyo pa one-on-one consultation with us, pwede tayo mag-email sa admin@wealtharchy.com. Okay? So, yun na. Yun na. Thank you very much. Thank you very much for watching. See you sa next video na. Paalam.